Welcome po sa sitio! Bago po tayo magsimula, ini-invite po namin kayo na mag-subscribe sa aming channel. Layunin po namin na i-promote ang iba't ibang wikang Pilipino. Salamat po! Ang kwentong babasahin natin ngayon ay Ang Itim na Kuting. Isinulat ni Natasha Vizcarra at kinuhit ni Ferdinand Guevara. Handa na ba kayo? Sige, umpisahan na natin. Akala ni Ignacia, ang itim na kuting, ay wala nang aampon sa kanya. Sa isang bahay ay tinawag siyang multo. Sa isa naman ay malas. Sa isa, uling. Hindi ako uling. Halos hikbi ni Ignacia. Hindi ako malas at hindi ako multo. Isa akong itim na kuting. May mga tumama naman. Sabi na nagwawalis sa isang bahay. Ah! Pusang itim! At ang sigaw ng alis sa malaking bahay ay, ay! Pusa! Pero hindi naman siya kinupkup nito. Kailangan ng espesyal na pagpapakilala sa susunod na bahay. Kaya si Ignacia, ang itim na kuting, ay nag-isip at nangarap. Nagplano. Nakakita siya ng pangkulay at malaking papel. Siya'y nagsulat, nagdrawing, at nagkulay. Sa dulo ng daan kung saan maraming puno at mga bulaklak na kampupot, nakakita siya ng simpleng bahay. At dahil maliit lang siya at napakalaki naman ang tarangkahan, sumigaw na lang si Ignacia na isang malakas na meow. Lumabas ang isang batang babae. Tuwang-tuwa, nakakargahin na sana niya si Ignacia, ngunit biglang nagtalumpati ang kuting. Magandang umaga ho. Ako si Ignacia, isang kuting na itim, gaya na nakikita ninyo. Hindi po ako malas, hindi uling, at hindi multo. Ang sabi ni Ignacia habang itinuturo ng kanyang mahabang buntot ang kanyang mga drawing. Alam niyo po ba, masarap at mainam ang mag-ampon ng kuting. Kapag inampon ninyo ako, pwede akong humiga sa mga importanteng papeles ng nanay at tatay mo para hindi tangayin ng hangin. Pwede rin akong pampainit ng paa kung maikli ang kumot. Pwede rin bandana, tagagising tuwing umaga. Ilaw kung brown out, kausap kapag malungkot, masahista, tagakiliti, tagakamot, yung hindi masakit. Mas magaling akong magtantya ng panahon kaysa pag-asa. Estatwa, bantay sa kusina, at syempre, tagahuli ng daga. Paglaki ko, pwede rin akong manghuli ng ibon. Medyo hinihingal ang kuting. Magsasalita na sana ang batang babae nang magpatuloy si Ignacia. Pwede ko po ba kayo maging nanay? Pwede. Sa tuwa ni Ignacia, nagsitinghas ang balahibo niya sa likod ng tainga. Kaya lang, nang pinapasok na ng bata si Ignacia, kung saan-saan siya nagtatakbo, o ano-ano ang itinanong, hinanap niya ang kwarto ng bata. Anong oras niya gustong mapagising? Hinanap niya ang kusina. Dito na lang po ako matutulog. Itinanong niya kung saan tumatambay ang mga daga.
kalaki po ba ang mga daga rito? Psst! Huminahon ka muna! Ang bulong ng bata. Pero ang mga daga, magandang kuting, wala kami mga daga rito. Kinamot ng bata si Ignacia sa likod ng tainga. Kinarga niya si Ignacia sa kusina. Pinainom niya ang kuting ng mainit-init na gatas. Nang nabusog si Ignacia, tinulungan siya ng bata na maglinis ng katawan. Kinarga uli ng bata si Ignacia at dinala sa hardin. Hinalikan ng bata si Ignacia at ang sabi ay, "Ayaw ko ng yaya. Gusto ko ng kaibigang pusa." At kontento at mahimbing na natulog si Ignacia sa piling ng kanyang bagong nanay sa hardin na mahangin sa lilim ng maraming puno. Tapos na! Nagustuhan niyo ba ang kwento? Marami pa tayong babasahing kwento. Halina at mag-subscribe na. Salamat sa panonood! Kita-kita ulit tayo sa susunod!